So, magandang araw sa mga bata. So, sa araw na ito is pag-aaralan natin ang earth types of soil and its water resources. So, ano nga ba ang mga types ng mga soils and water? So, dumako na tayo sa next slides. Yan, objective. Ano nga bang objective natin? Number 1, define soil and water resources. Ibig sabihin yan is mapapaliwanag natin kung ano nga ba yung mga kahulugan ng water and soil. So, number 2, identify the four main types of soil and their characteristic. So, i-identify natin kung ano yung mga types ng soil at kung ano nga ba yung kaganapan or bahagi nun sa mundo na kinakagalawan natin. Number 3, explain where different types of soil are found. So, ibig sabihin dyan is may papaliwanag kung saan natin matatagpuan yung soil and water na ituturo natin. Number 4, describe the main sources of water on earth. Ibig sabihin yan is may sasalarawan natin yung pinagbulan ng tubig and soil sa mundo natin. And number 5, recognize the importance of soil and water in their daily life. Ibig sabihin dyan is mauunawaan natin kung ano nga ba ang mga kahalagahan nila sa mundo natin. So, next slides na tayo. So, what is soil? Or ano nga ba yung soil? Sabi niyan, soil is the top layer of earth where plants grow. It made of mineral, which is small rock particles, water, which is moisture that helps plants to grow, and air, oxygen for plants of roots, organic matter, decayed plants and animal to enrich the soil. So, sinasabi dyan na kung saan daw natin matatagpuan or saan nga ba nagmula yung soil. So, yung sa mineral is siya yung mga maliliit na piraso ng bato, 'di ba? Hindi tubig, which is ang mineral sa soil is siya yung maliliit na parte ng bahagi ng lupa or maliliit na piraso ng bato. So hangin, which is air, matatagpuan siya sa nagbibigay siya ng oxygen sa mga plants natin para mas lumago ito. Then yung tubig naman is nangangailangan yung lupa ng tubig para mas tumubo yung mga halaman. And organic matter is siya yung mga nabubulok na halaman at hayop na nagpapayaman sa lupa. Diba meron tayong mga tinatawag na pataba? So, ayun yung nilalagay natin sa ilalim ng lupa para mas tumubo yung halaman na tinanim natin. So, fun fact, it can take 500 to 1,000 years to form just 1 inch of soil. So, alam mo ba na tumatagal ng 500 taon at hanggang 1,000 taon upang mabuo ang isang pulgadang lupa. So, matagal siya. So, tayo, dapat ingatan natin kung ano man yung soil na nasa paligid natin. Next. Soil is essential for life on earth because, number 1, it supports plant growth which provide food for humans and animals. So, mahalaga daw yan kasi sinusuportahan nito yung pagtubo ng halaman sa paligid natin and pagtubo ng halaman para makakain tayo at yung mga hayop na inaalagaan natin. Number 2, it holds and filters water preventing floods. So, pinipigilan ng soil na bumaha ng malalim or bumaha ng mataas kasi inilalagay ito sa lupa, diba? Kapag tayo is may tubig, hinihigop ng soil. So, mahalaga siya dahil iniiwasan nito or piniprevent nito ang pagbaha ng malalim. Number 3, it provides shelter for many insects and animal. So, diba ang lupa? Kung walang lupa, walang titirahan yung mga hayop. And kung walang lupa, is walang hihigaan yung mga hayop. So, sinasabi dyan, maraming insekto na maliliit na nakatira sa ilalim ng lupa. And, nandyan yung mga uod. So, kailangan siya. Number 4, it is used in constructions. Like, sabi nga dyan, is yung paggawa ng mga bahay. And alam nyo ba, dati is, ang soil ay ginagawang mga palayok. Mahalaga siya yung pinalalagyan ng ulam at hanggang ngayon, nag-e-exist pa din siya. Next. So, dumako na tayo dito sa mga types of soil. Una is sand. Sand. Ano nga ba ang characteristic ng sand? Large, raw particles and drain water quickly. Ang sand daw is buhangin.
Diba? Kapag nakita tayo ng buhangin, ang tawag doon, ang types ng sands doon ay, ang types ng soil doon is sand. Ayun ang buhangin. Ang sand daw is yung malalaking butil at magagaspang. And madali siyang magpalabas ng tubig at magaan at matuyo. So, sabi dyan, found in. Saan nga ba siya matatagpuan? Sa desert, sa beaches, and sa coastal areas. Diba kapag nagsiswimming tayo is naghahanap tayo ng white sand? Ang tawag doon is sand. Ayun yung type siya ng soil. So, uses. Saan nga ba ito ginagamit? For constructions, like paggawa ng simento at salamin. Para sa landscaping at playgrounds, diba kayo mga bata, kapag tumatakbo kayo sa playground, is may inapakan kayong buhangin, ayun ang sand. Next. Types of soil, which is clay. Ang clay daw is very fine, smooth particles, holds water for a long time, or kayang humawak ng water sa matagal na oras. And mabigat siya, kasi nga, diba, meron nga siyang water. Kapag may water siya, is mabigat siya. So, ano daw yan, napaka-pino at makinis na butil, or kayang-kayang humawak ng tubig. And mabigat siya, and ayun nga, masiksik. So, saan nga ba siya matatagpuan? So, sabi dyan, sa riverbank, sa valley, and sa wet areas, or sa mga basang lupa. Ayun, ang tawag doon is clay. So, saan nga ba siya ginagamit? Making pottery, bricks, and pans. Used in agriculture. Ayun nga yung sinasabi ko, pwede siyang gamitin as a palayo. Paparis ito, So, next tayo, which is a type of soil, which is loam. Ano nga ba yung loam? Sinasabi dyan, ang loam daw ay halo ng buhangin, banlik, at luwag, or a mix of sand, silt, and clay. So, sinasabi dyan na malambot daw yan, maitim yung kulay, mayaman sa organic matter, or yung mga halaman nga. Then, saan nga ba siya matatagpuan? Diba kapag may mga hardin tayo, kung ano yung tinutubuan ng lupa, ayun yung loam, o yung tinutubuan ng halaman, ang tawag doon is loam. So, saan nga ba siya ginagamit? So, mas maganda siyang gamitin dyan, sabi dyan, best soil for growing crops and plants. So, maganda siyang gamitin sa pagpapatubo or pagtatanim ng mga halaman. Next. Top types of soil, which is silt. Ano nga ba yung silt? Sabi dyan, ang silt daw is napakapinong butil ng lupa. And para siyang pulbos. Sabi dyan is may maganda siyang tubig kaysa sa buhangin, ngunit hindi siya kasing lagkit. Saan nga ba siya matatagpuan or found in? Sa river beds or sa flood plains, sa mga tabing ilog, lambak na binabaha. Alam niyo yung parang kapag baha, ayun yung naninigas, ayun ang tawag doon is silt, or sa mga tabing ilog, ang tawag doon is silt. So, saan nga ba siya ginagamit? Sa pang-farming, because maganda daw yan sa nutrients. Kapag gusto nyo mag-farm, or sa mga paggawa ng mga sa pagsasaka, like pagtatanim, ang maganda daw gamitin is silt. Next. Ano nga ba yung mga layer ng lupa? Ayun nga, ayun yung types ng soil. So, tatandaan nyo, kapag yung kulay is lighter na brown, ang tawag doon is sandy soil or sand soil. Kapag is, pero yan, brown na parang reddish, ang tawag dyan is clay soil. And sa baba naman na parang may buo-buo na butil-butil na medyo dark, is silt soil. At kapag sobrang dark, is loamy soil. So, ano nga pa yung mga layer ng lupa? So, una dyan is yung, makikita nyo dyan sa picture is organic layer. Ay nga yung mga halaman natin sa ibabaw. Then, sumunod sa organic layer is topsoil. Ano nga ba yung topsoil? Sabi doon, rich in organic, best for plants. So, diba, halaman, sumunod topsoil. Kasi mas mahalaga yun. And mas maganda para mas magpatubo ng halaman. Then, sumunod subsoil, contains mineral and nutrients. Less organic matter. Hindi na siya maraming organic. Kumbaga, sumusuporta pa rin siya pero hindi nakaganon. Then, sumunod dyan is parent material made of broken rocks where soil form. Yun yung mga broken rocks, which is paano ba nabuo yung mga soil. Then, bedrock is solid rock deep underground. Soil cannot grow hilly. Yung mga bedrock is ay na yung mga buong bato. Kapag nagtanim ka doon is hindi tutubo yung halaman mo. So, dapat nun tayo sa topsoil, subsoil, parent material, and bedrock. Tandaan yung pagkakasunod-sunod.
So, what are water resources? So, dito na tayo sa water resources. Water resources are natural sources of water that humans, animals, and plant use for survival. Or ang water resources daw ay mahalagang source para mabuhay yung halaman, yung mga animals, at tayo. Kasi kung walang tubig is hindi tayo mabubuhay. Tandaan na 90% ng katawan natin is nangangailangan ng tubig. So, sabi dyan, why are water resources important? Number 1, drink water for people and animals. So, ang tubig is iniinom ng animal and mismong tayo. Irrigation for farms and plants. So, and crops. So, nangangailangan yung mga lupa ng mga tubig para mas tumubo ito. Power generation or hydroelectricity. Alam niyo ba na ang tubig is minsan is nakakagawa ng kuryente? Which is ang tawag doon is hydropower. Or number 4 is daily needs. So, araw-araw nga natin siya nangangailangan. Kapag magluluto tayo, kailangan natin ng tubig, diba? Sasabaw, yon. Ito na, types of water resources. Or ano nga ba yung types ng water? Kung kanina may types tayo ng soil, ngayon meron naman tayong types ng water. So, number 1 is surface water. Ano nga ba yung surface water? So, matatagpuan siya sa ibabaw ng lupa. Ayun nga, ang example dyan is rivers. Flowing water from mountain to ocean ay yung tumadaloy mula sa bundok. Tandaan nyo yan. Ang river ay dumadaloy mula sa bundok. Lawa or lakes. So, malaking tubig siya na napapalibutan ng lupa. Tandaan nyo yan. Yung lawa is napapalibutan siya ng malaking lupa. Karagatan ay yung largest bodies of salt water converging on earth. So, pinakamalaking anyong tubig alat siya. So, bakit nga ba mahalaga yung surface water? So, pinagmumulan kasi siya ng tubig and pangingisda. And alam nyo ba na ang tubig alat is doon nagagaling yung acid and provides water from drinking and fishing and transportation. Ano naman ang types ng water na pangalawa, which is groundwater. So, water found beneath the earth's surface stored in underground layers aquifers. So, ano nga ba yung groundwater? So, tubig siya na nakaimbak sa ilalim ng lupa. Pag sinabing groundwater, is tubig siya na nakaimbak sa ilalim ng lupa. Kung kanina, si surface water is nasa ibabaw ng lupa, si groundwater ay nasa ilalim na nakaimbak na tubig sa ilalim ng lupa. So, una dyan is balon. Diba ang balon is nasa kailaliman? Upang makakuha tayo ng tubig is kailangan talaga natin siyang kunin pailalim. So, bukal. Ayan din yun. Yung bukal is, daloy ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Bakit nga ba mahalaga yung groundwater? Mahirap nga siyang kukunin. Kung may surface water naman, but mahalaga pa yung groundwater. So, mahalaga siya kasi dito ginagamit yung mga irrigation ng mga baryo o yung mga baryo na walang dagat is mahalaga sa kanila yung groundwater. Paano kung walang lake sa kanila, rivers, oceans, may groundwater? So, mahalaga siya. Ito pa yung pangatlo, rainwater. Pag sinabing rain, ulan. So, rainwater o ulan, tubig siya na bumabagsak mula sa ulap bilang bahagi ng water cycle. So, ano nga ba siya? Bakit nga ba siya mahalaga? At ano nga ba yung halimbawa niya? Yung halimbawa niya is pangungulekta ng rainwater. Mahalaga din kasi yun. Ang kahalagahan niyan is pinupuno nito yung mga ilog, lawa, yung groundwater natin kanina. Kasi kung hindi uulan at puro araw lang, is matutuyo yung meron tayo kanina groundwater, surface water, is kung hindi uulan, hindi siya magiging tubig lahat or matutuyo siya. So, mahalaga si rainwater. Next. Paano nga ba natin or how can we protect soil and water? Or paano ba natin mapoprotektahan yung soil and water? Sabi dyan, to protect these natural resources, avoid soil erosion by planting trees. So, iwasan daw natin yung sa pagtatanim ng masyadong puno. Kasi, pwede siyang matanggal lahat or maging puno na lang and wala ng lupa. So, magtipid sa tubig. So, kailangan natin magtipid sa tubig para mas maganda yung daloy ng tubig and mas maging flow siya.
And number 3 is mag-recycle para maiwasan natin yung pollution. Kasi tandaan nyo, kapag ang tubig is may pollution, hindi na natin siya maiinom at mahirap na siyang inumin. So, number 4 is gumamit tayo ng sustainable farming upang matulungan natin yung kalusugan ng lupa, or magtanim tayo ng maayos at diligan natin sila ng maayos para maging masustansya ang mga lupa. So, naintindihan nyo ba ang napag-aralan natin sa soil and water? So, very good. So, babay mga bata. Sana naintindihan nyo ang ating aralin.